ambulansya at delivery van na ito alas 11 ng tanghali sa Vito Cruz, Sober Rojas sa Maynila. Kinain naman ng kosyeng ito ang dalawang lane sa pagliko sa EDSA kaya naipit ang dalawang paparating na bus. Ayon sa Metro Manila Accident Recording and Analysis System ng MMDA, madalas mangyari ang aksidente sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon tulad noong 2012. Pero sa 10 oras ng gabi hanggang madaling araw na itatala ang pinakagrabing aksidente sa kalsada kung saan marami ang namamatay. Ilan sa mga umabot sa 8,000 na italang aksidente sa mga kalsada sa Metro Manila, mas mataas kumpara noong 2011 at 2010. Sa nakaraang 3 taon, hindi bababa sa 300 ang bilang ng namamatay sa daan. Noong 2010, ayon sa MMDA, overspeeding at maliit na distansya sa kasunod na sasakyan ang dahilan ng aksidente. Noong 2011, nangunang dahilan ng driver's error, sumunod ang kalasihan. Noong 2012, marami ang nawawala ng kontrol. Tulad itong Don Mariano Valls na sumampas sa EDSA Ortigas flyover. Ayon sa MMDA, pinakamalaking bilang pa rin ng aksidente sa daan ang human error. Hoy! Hello po. Hello po. Ito po ba yung police station? May nangyari pong banggaan dito sa Barangay Baliti, San Fernando, Pampanga. Kailangan po namin ng first responders. Lasing po yata yung isa, sir. Okay po. Thank you po. Police officer. Kumusta anong nangyari? Ayos ka lang ba? Kaya mo ba? O kailangan natin tawag ng ambulansya? Ayos lang po, sir. Ano ba nangyari, sir? Palabas ako dito. Kaya mabilis, marunod, mga matay. Okay, sige, sir. Magpahinga ka muna dala habang hilintay natin yung ambulansya. Kailangan ko muna picturein yung mga damages, o yung maganda nga po, ma'am. Kayo po ba yung tumawag kanina? Tatanong ko lang sana kung ano ba yung tunay na nangyari. Ano po, habang nagwawalis po siya, tapos yung sasakyan, palabas po. Yung pulang sasakyan po, palabas po. Tapos yung motor, pabilis na umarangkada. Papasok Lasing po po yata ata. yung... Okay. Sige. Salamat, ha. Opo. Sige, ganito na lang. Kung may reklamo, pag sa presidente na lang natin pag-usapan. Kunin ko na lang. Salamat, sir. Kumusta ka, sir? Ayos lang po, sir. Nakainom ka ba? Pwede ba natin kumpirmahin? Salamat, sir, ha. Masakit po ba yung ulo niyo? Naligo po ba kayo? Hindi po. Wala po bang masakit ba dito? So, bibigyan ko po kayo ng reseta para po pagdalman na po yung mga sugat. Sige po. Sir, Sir, ganyan, sir. ito po pala yung police report na nangyaring aksidente sa Baliti nung isang araw. Sige. Yes, sir. Ano ba kayo dito? Yes. Good afternoon, sir.
Nandito na po yung involved sa accident. Oo. Tapos Tapos mo na. Afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Doctor. Afternoon. How is it? May I know who are the two individuals? I am the attorney of Mr. Laksamana. Oh, and you are? I am the attorney of Mr. Lalabot. Regarding dun sa accident na nangyari sa May Balite. Yes, sir. Ito kasi, according din sa investigator na si Mr. Cañete, ito yung mga binigay niya sa akin, yung police report, tsaka yung medical report. Thank you, sir. Okay, tignan na lang yung findings. So, it seems that according to the sobriety test that was conducted, Mr. Tulabut was positive in drunk driving. It is a violation under RA 10586. Miss Atienza and Miss De Leon, hindi naman lingid sa kalaman natin na isa sa mga most na pinagbabawal or prohibited ng RA 10586 ay ang pag-inom under the influence of alcohol. So your client must be, siya lahat ang sasagot kung ano man ang damages ng sasakyan na meron kay Mr. Laksamana. Kasi kung babalikan natin dun sa crime scene, makikita natin na talagang siya mismo, inamin na rin niya, siya na nag-initiate na under the intervention ng alcohol during nung nangyari yung incident. Okay, ma'am, sir. I understand. Please give me a minute to talk to my client first. Okay, sige. Okay. Mr. Tulabot, I will tell you honestly, wala tayong kalaban-laban sa kasong to. All the documents na pinresent sa atin kanina, they are all against you. Kung itutuloy pa natin to sa first, siguradong matatalo tayo, Mr. Tulabot. I think we are still lucky kasi they are still willing to make settlement or agreement with us. Kung sakaling itutuloy natin to sa court at matatalo tayo, Mr. Tulabot, hindi birong penalty ang kaharapin mo. Ngayon, I'll ask you, what do you want to happen, Mr. Tulabot? Ngayon, Mr. Tulabot, tatanungin kita kung payag ka ba sa agreement na sinet ng other parties. Sige po ma'am, magipag-settle na lang po tayo. Okay, are you sure, Mr. Tulabot? Yes po. Okay, thank you. Let's go back to the session. Attorney, officer, thank you for your time. I already talked to my client. He is willing to make settlement with the other party. And we also thank you dahil hindi na po ito umabot sa court. I know we are very lucky with that. Since both parties agreed dun sa settlement na pinag-uusapan natin, so I guess this case closed. Yes, sir. Okay. Thank you. I will get your information na lang para if ever na kung magkano man ang damages na napakalculate nila dun sa kanilang private mechanics, ay ma-inform ko na lang kayo kung magkano yung casualties. Okay. Thank you. I guess. Thank you, sir. Good day. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I am Jeremy Silvestre and I am one of the police officers in the crime scene. My name is Noemi De Leon. I act as a witness and a lawyer of Aris Tulabot. I'm Kyle Atienza and I'm the lawyer of Mr. Laksamana and I'm who witnessed the accident. I'm Oshana Manulid, the videographer and the nurse. I am Aris Brian Tulabot and I am the defendant. John McDowell Cañete, I am the first responder. My name is Carl Laksamana. I am the owner of the red vehicle and the complainant. Saan?
Go. Bakal to yung Gcash mo? Ayun, ano na. Ngayon, kung hindi ito i-take into custody, lahat ng damages Sir.